Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Taurus! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Kay general reading, so pwede kang makaresonate Taurus. Weekly tarot reading, so gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Press like and share, subscribe if ever lang na bago ka sa channel ko. Taurus, okay? From January 6 hanggang 12, 2025. Okay, Citrine, it's money. Wow. Unakite. Okay. Unahin natin tong Citrine. Merong Taurus dito na siguro masyado siyang nag-aalala sa usaping pera. May mga unnecessary worries ka eh. Marami kang inaalala. Nag-aalala ka sa usaping pera. Nag-aalala ka sa pera, sa income, trabaho, ganyan-ganito. So, dito sinasabi na sa linggong ito, alisin mo yung burden of worries, di ba? Alisin mo yung mga pag-aalala mo, yung takot mo tungkol sa pera, yung connection, parang ganon, yung attachment, ibigay mo sa Panginoon para sa healing and then solution. Di ba? So, walang sino man ang makakatulong sa atin. Dumirekta ka na sa source, ating Panginoon. Doon ka na humingi ng tulong, okay? This week, alisin mo yung mga burden of worries na yun kasi hindi yan makakatulong, lalo na sa usaping pera. Kasi nandito yung Unakite, sinasabi sa'yo dito na lahat ng pinagpapaguran mo, lahat ng mga sinasakripisyo mo, ay posibleng magdadala sa'yo ng positive result, diba? So, kung halimbawa na humingi tayo ng solusyon, healing sa Panginoon, talagang sasagutin niya tayo. Okay? So, Taurus, humingi ka ng tulong sa Panginoon, mag-pray ka, mag-invoke ka sa angels or angels, dahil lahat ng hinihingi mo with talagang taimtim sa puso mo, yung paghingi mo na yan, ay posibleng mag-open yan sa door of divine solution and support. Diba? Ang ganda. Okay. Okay, ano pa ba? Okay, so expansiveness. Wow. Expansion to, 'di ba? So, sinasabi sa'yo dito ng barahang ito, na since mayroong citrine ka dyan, tapos may answered prayer, kung expansion yung pinag-worry mo or inaalala mo, lalo yung iba, like for example, hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral or kakatapos mo lang, tapos hindi ka pa nakapasok sa desired job mo or doon sa minamanifest mo or doon talaga sa profession mo, medyo nag-worry ka talaga. But dito sinasabi na may expansion ng horizon mo. So, wag mong ilimit yung sarili mo lang. Like, kung isa kang teacher, nakatingin ka lang doon sa pagtuturo. Tapos hindi ka pumapasok sa ibang field ng trabaho kasi nasa isip mo, teacher ako, kailangan ko, teacher din yung papasok. Which is, sinasabi sa'yo dito, mag-expand ka, diba? If ever lang, na hindi pa available yung pagiging teacher mo, why not na-try mo yung other mga available na job, diba? So, dito sinasabi, expand. Kailangan natin na huwag i-limit yung sarili natin sa isang profesyon, sa isang lugar, sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Limitless yung enormous, huge yung blessings ng Panginoon, diba? Kung hindi ka swerte dito sa lugar na yan, doon sa ibang lugar, diba? Kung hindi ka swerte sa bahay na yan, ba't hindi ka lumipat? Parang ganun, diba? Okay, so King of Swords. So, dito sinasabi ng baraha, ito yung kailangan mo. Direksyon, diba? So, wag kang mag-focus dyan sa kung ano yung wala sa'yo. Wag kang mag-focus sa kung ano yung pupuntahan mo, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung kulang sa'yo. Okay? Ang King of Swords, dito ka mag-focus. Mag-focus ka sa kung ano yung magagawa mo. Mag-focus ka sa kung ano yung
forward na plano mo, movement, 'di ba? So, wag mong sayangin yung oras mo sa pagpo-procrastinate, sa self-pity. Alam mo 'yon, sayang yung oras eh. Mag-focus ka sa kung ano yung possible na solusyon diyan sa mga kailangan solusyon sa buhay mo. Ten of Cups, may mga celebration. There's upcoming celebrations, either wedding anniversaries, Thanksgiving party, late reunion party, parang ganon. Family occasion, family events. May isa-celebrate ang buong pamilya nyo. Okay? So, parang sinasabi sa'yo dito na mayroon kayong celebration sa loob ng pamilya na isa-celebrate dahil sa mayroon kayong nakuhang success. Isa sa kapamilya ay posibleng nakakuha ng success. Parang ganun. So, 7 of Wands, defense mechanism, defense energy, 4 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito, nakafocus ka, Tauro, sa relationship mo. Nako, bakit ganun? Sa linggo ito, nakikita ko na gagawin mo ang lahat para sa relationship mo. It's either, nakikita ko yung pagpaplano mo sa pagpapakasal. Okay? Ilang taon ka na ba, Taurus? Okay, kung ikaw ito, na sinasabi ng baraha, pag-isipan mong mabuti. 4 of Cups, maghintay ka muna ng konting oras. Pwede mahintay ka ng 4 months. April, doon ka mag-isip sa April. Okay? Okay, diba? So, Hangman. So, kung may bala kang magpakasal, ngayong buwan na to, or pwedeng February, para inis mo, Valentine's Day, pag-isipan mo muna, hang mo daw muna. Pero kung nakahanda ka na, yung preparation nito last year pa, and ready na yung lahat, ituloy mo siya syempre. Pero kung plano mo lang ngayong linggong ito, like ngayong linggo lang, nakapag-isip ka, bakit hindi kaya magpakasal ako sa February 14, Valentine's Day, diba? Parang ganun. So, ihang mo yung plano na yan, lalo yung mga madalian. Okay? Ace of Swords. Wow! So, etong Ace of Swords is maganda kasi may posibleng balita ka na matatanggap. It's a good news na matatanggap ng mga Taurus, or pwedeng may karelasyon kang Taurus kung ikaw ay cross-watchers ngayon, or pwedeng ikaw Taurus tapos may karelasyon kang ibang zodiac sign. Posibleng makatanggap ka ng isang mensahe or isang good news na siya ay na-promote, siya ay nakatanggap ng recognition, salary increase, higher position, or kano pa man. Okay, so 3 of Coins, wow, ang ganda. So yun, Taurus, is confirmation ito na sinasabi na this January, pwedeng hindi pa siya this week, makakatanggap ka ng balita na pwedeng magdala sa'yo ng pera. Financial freedom, or pwedeng financial new beginnings. If wala kang trabaho, pwedeng new job siya. Pwedeng new job, or kung halimbawa hindi ka swerte sa pagiging empleyado, business idea siya. So, nakikita ko siya dito na possible siya. Posible para sa inyo, Taurus. Ang good news tungkol sa salary increase, higher position, new job offer, business opening, parang ganon, or business offer, business ideas, or kung ano man to na pwedeng pagkakitaan. Okay guys, thank you for watching and see you again. And ito, sinasabi na pwedeng yan yung pinagpipray mo, na wino-worry mo, na posibleng ibigay sa'yo ng Panginoon. Okay, bye!